Hi, good morning. Welcome to my vlog. So, happy 2024. So, ilang buwan akong di nakapag-upload ng mga videos. I guess since September yata 2023 hanggang December wala akong upload ng mga video. So, this year dahil January para meron naman akong bagong upload. So, gagawa ako nitong video na to. Ito lamang ay isang refresher course kumbaga para sa mga tao na kumuha ng isang pasalo na bahay. So ang pag-uusapan natin ngayong umaga, it's all about pasalo. Okay? So welcome to my vlog. So ano po ang pasalo? So ang pasalo po ay isang term ng Tagalog, no. Ang ibig sabihin po niyan sa English is assume balance. So kapag ikaw yung bibili po ng isang pasalo na bahay, ina-assume mo yung balance. Ibig sabihin, itutuloy mo ang pagbabayad ng balance or outstanding housing loan balance nung unit na iyon. So sa video na ito, i-discuss ko po yung mga risk factor ng pagkuha ng isang pasalo na bahay at saka naman yung advantage ng pagkuha ng isang pasalo na bahay. So papaano po ba ituturing na pasalo ang isang bahay? So paano ba nangyayari na bakit maraming nagpo-post sa social media like Facebook or Facebook page ng pasalo, ganyan, usong-uso yan ngayon. So, ang pasalo po, halimbawa, ako ngayon na nagdi-discuss ay kumuha ako ng isang house and lot through Pag-ibig Financing. So, let me discuss about Pag-ibig Financing siya. Kumuha ako ng isang bahay sa Pag-ibig. Ito yung Pag-ibig Financing. Ngayon po, sa kadahilanan na hindi ko na siya may pagpatuloy sa pagbabayad ang monthly amortization dahil nagka-problema ako or di kaya nagipit ako o di kaya mangibang bansa ako, magmamigrate ako at sa kung anumang kadahilanan, ipuputol ko yung aking pagbabayad ng aking amortization. Ngayon po, ang gagawin ko po, ipopost ko po yan sa social media. So, ipapasalo ko po yan. Bakit ko siya ipapasalo? Ipapasalo mo yung iyong unit o yung house and lot mo para ma-recover mo yung perang nagastos mo doon sa bahay. Kasi, kung hindi mo siya ipapasalo, sayang naman kung ito ay maging foreclosed, 'di ba? Ma-foreclosed yung unit mo. So ibig sabihin ng foreclosed, mababawi ni Pag-ibig. So wala nang magiging ROI or return of investment mo kasi nag-invest ka nga, kumuha ka ng bahay, tapos pag na-foreclosed, wala na. So ang gagawin mo na lang para kahit papaano ma-recover mo yung nagastos mo doon sa bahay, like yung reservation mo, yung equity ng bahay kung nagbayad ka ng equity, at kung may ginawa ka ng pagbabago o renovation sa bahay mo, tinotal mo na yan, at least mga 80 to 90% ma-recover mo yon sa pamagitan ng pasalo kasi nagpo-post ka sa social media at meron namang interesado doon sa pasalo mo na bahay. So dito na po tayo sa advantage sa pasalo. Ang advantage po talaga sa pasalo sa isang buyer kung ikaw yung bibili, kasi ang advantage mo doon, hindi ka na kasi nag-apply pa sa Pag-ibig, hindi ka na nag-apply sa Pag-ibig, hindi ka na nag-comply sa 24 months posted contribution, hindi ka na nag-apply sa mismong developer ng bahay. Basta merong cash ka lang, kasi ang pasalo po ay dapat meron kang cash on hand. Basta may cash on hand po kayo, kung ikaw ay buyer, makakabili ka ng isang pasalong unit or pasalong bahay. Yun po yung advantage nun. Wala kang hassle talaga sa pagproseso. Ang magiging proseso nyo lamang niyaan
ay yung doon na po kayo pupunta sa notary public or sa isang abogado, kasi nga magpapagawa kayo ng mga legal documents na nagbind sa inyo na ang pagpasa ng tungkulin ni seller sa iyo na bilang buyer ay legal na proseso po na ang inyong ginawa sa inyong bentahan. Yun po yung advantage na less hassle po ang pagbili ng pasalo, kasi kahit sa isang araw na yan, at kung interesado kang bumili ng isang pasalo dahil may bahay ka, gusto mong interesado ka sa unit na yan, interesado ka sa lugar na doon nakatayo yung bahay, makukuha mo agad kasi may pera ka agad-agad. Which is kung hindi mo yan nakuha ng pasalo, kinuha mo ang isang bahay sa isang pre-selling, talagang mahaba ang proseso po yan. Minsan aabutin ka pa ng 2 to 3 years saka ka pa makakalipat sa isang housing. Pero dahil pasalo ang kinuha mo, kahit on the spot, makukuha mo ang bahay na yan basta may pera ka. So paano po ba gagawin ang pasalo na transaksyon? So kung ikaw na seller, kung ako yung seller, tapos na-meet ko si buyer, mag-uusap kami kung payag siya sa napagkasundo ang presyo ng aking pagpapasalo ng aking bahay, pupunta lang po kami sa isang notary public or sa isang abogado, makipagkita kami, mag-set kami ng appointment para magawa po yung mga legal documents tulad ng SPA, napaka-common po yan. Mag-i-issue po si seller ng SPA doon kay buyer na siya na po mag-execute kung ano pa mang gagawin niya doon sa bahay sa pagpapatuloy, like pagbabayad ng monthly amortization sa pag-ibig at kung ano-ano pa na nakainilahad doon sa SPA. Tapos isa pa niyan yung assumption of mortgage ng bahay, pagpapagawa po niyan. Wala po muna yung deed of sale or deed of absolute sale kasi hindi po muna i-execute yan kasi hindi pa fully paid ni seller yung bahay, kaya wala po munang ganyan. So assumption lang muna ng mortgage or pagpapatuloy lang ng amortization or pagpapasa lang ng mga kaukulang karapatan ni seller doon kay buyer. So hindi ko na pwedeng isasabihin sa inyo kung ano-ano po yun kasi nga dapat yun, doon muna yun i-discuss doon sa notary public or sa abogado. I-discuss din naman yan ng attorney na napili ninyo kung ano po yung mga kondisyones po sa isang pasalo. Pangalawa pong risk po sa pagkuha ng isang pasalo po, dapat pag ikaw na si buyer, kumuha ka ng pasalo po na bahay, dapat hindi mo siya itawag nito, itambay yung bahay. Kumbaga, di porket kinuha yung bahay sa pag-ibig for 25 or 20 years, 25 years or 30 years, ganon din katagal yung pagbabayad mo sa amortization dun sa kinuha mong pasalo. Di mo dapat sundin yung tagal na yon, yung long term na pagbabayad na yon. Kasi po, baka hindi mo na mahagilap si seller yung nagbenta sa iyo ng pasalo. Yun po yung risk doon. Kasi pag pasalo, hindi po doon natatapos lang yung transaksyon. Dapat po, pag bumili ka ng isang pasalong bahay, dapat siguro para sa akin opinion ko lang to, dapat within 5 years na 5 years from now nang nabili ko yung pasalo, dapat ma-fully paid mo yun. Kasi nga, walang assurance kung makikita mo pa or mahagilap mo pa yung owner or yung seller ng bahay. Ngayon, yun kailangan mo kasi siyang mahagilap kasi nga pag i-fully paid mo po yun, marami pa kayong gagawin, like pagpapagawa na kayo ng deed of sale na yun na talagang unit na yun ay nabayaran mo na talaga ng buo. So paano mo mababayaran yung plano? Halimbawa, ikaw na si buyer, nakuha mo na yung isang pasalong unit.
So ngayon nagkapera ka or basta nagkapera ka, kung anong kadahilan kung paano ka nagkapera, basta nakapag-ipon ka ng pera, so balak mo nang bayaran yung pasalo ng bahay na binenta sa'yo. So una mo gagawin muna, dahil nagbabayad ka naman yan ng amortization sa Pag-ibig, magpa-update ka ngayon ng SOA kung magkano ba talaga ang total balance ng bahay, and then i-prepare mo yung pera. Pwede mo yan bayaran sa any Pag-ibig branch in full payment. Pag nabayaran mo yan, tatanungin mo naman kung kailan ang schedule para makuha mo yung titulo ng bahay. Kapag nakuha mo na yung titulo ng bahay, sa Pag-ibig dahil nabayaran mo na yung balanse, ang gagawin mo naman, mag-set ka ng appointment. Makipagkita ka ngayon doon kay owner or kay seller ng pasalo ng bahay. Magkita kayo dahil babalik kayo doon kay Notary Public para magpapagawa kayo ng deed of sale. Ngayon kasi nga, deed of sale na kasi nga nabayaran mo na yung outstanding housing loan balance. Yun po yun ang dapat na gawin. Kapag hawak mo na ang deed of sale ng unit ng bahay na nabili mo, ang gagawin mo naman, magpa-update ka naman ng iyong tax clearance at saka tax declaration mo. Pupunta ka ngayon sa munisipyo, di ba? Alam mo naman yung address ng bahay mo, kung saan yan na parehistro or saan yan na kinabibilangan na lugar. So kung alam mo na kung saang munisipyo yan o lugar yan, so alamin mo yung munisipyo na yon, and then magbabayad ka po sa treasury sa munisipyo ng tax clearance as tax deck. Magpa-update ka niyan. So kung meron ka na po niyan, nakapagbayad ka na, nakakuha ka na niyan, pupunta ka ngayon sa LRA, yung land registration. Pupunta ka sa LRA kasi magpapakancel ka ng mortgage ng iyong housing loan. So ipapakancel mo yon. Then pagpapakancel mo na din yon, nandun ka na rin lang, mag-request ka ng blueprint ng iyong TCT or ng titulo mo. Mag-request ka ng blueprint. Kapag nakapag-request ka na, hindi mo rin yun makukuha agad sa LRA. So may schedule yun. Pagbalik mo doon sa LRA at nakuha mo na yung yung request mo na cancellation at saka yung blueprint ng iyong TCT, ang gagawin mo naman, pupunta ka na kay BIR. Magbabayad ka ng tax kay BIR para sa car. Sabihin mo lang ng car. So kukuha ka ng car kay BIR, magbabayad ka ng tax. Hindi ka doon magbabayad ng tax mismo kay BIR, doon ka magbabayad niyan. Sasabihin sa iyo, doon ka magbabayad sa mga accredited nila na mga bangko. So doon ka magbabayad. Pag nakapagbayad ka na sa bangko, babalik ka na naman ulit kay BIR, dadalhin mo yung resibo at saka yung dokumentong pinapatatakan mo kay bank. Babalik ka doon, isasubmit mo din ulit yon kay BIR. So pag submit mo na kay BIR, sasabihin sa iyo ni BIR na mag-antay ka ng kaukulang buwan. Iti-text ka nila, ino-notify ka nila, or ikaw po ang mag-inquire sa kanila kung nandyan na yung car, yung documentary stamp. Meron yung ididikit kasi yung documentary stamp, importante yon. At kapag na-issue na yung car na galing kay BIR, ay pwede mo nang dalhin niya naman ulit doon kay LRA ulit. Doon na ang last na pagdating mo kay LRA, doon mo na mababago yung titulo. I-request mo na naman ulit doon, magbabayad ka ulit kay LRA na ipapagawa ka ng panibagong titulo na ang nakalagay na po sa titulo ay pangalan mo na, hindi na pangalan ni seller. Yun po yung proseso ng pasalo. So, kung dati kinuha mo yung pasalo, ang pangalan noon ay nakalagay pa ay kay seller, ngayon dahil binayaran mo na, nandyan ka na sa LRA, na comply mo na lahat ng requirements, ipapangalan mo na sa iyo
Yun po yun. At take note po, bago po kayo magbentahan, dapat yung tandaan, meron po kayong TIN. Importante po yung TIN.